Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin, ito pong inilabas ng Pulse Asia. Nakapagtataka po mga tambay, naglabas po ng survey na totoo. Naglabas po ng survey na totoo po ang Pulse Asia mga tambay. Bakit ko po nasasabi? Ito po talaga ang totoo eh. Dahil po talaga majority po ng Pilipino ay talaga nagtitiwala po sa mga Duterte. Kisa po sa pamilya o dito sa administrasyon po ng Pangulong Marcos. Mas tiwala po. Yun po ang totoo. Kaya nakapagtataka naglabas ng tamang survey ang Pulse Asia. Pakinggan po natin ang tamang survey ng Pulse Asia mga tambay. Kung gaano po pinagkakatiwalaan ng taong bayan ang mga Duterte. Kulang pa nga eh. Kulang pa sa numero mga tambay yung nilagay para po kay Kamanong, para po sa akin, kulang pa yung numero. Ito ba, pakinggan po natin mga kabayan. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pulse Asia Survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay, kulang pa kayo numero eh. Katulad po ng approval and trust rating. Kung si Kamanong po ang magnumero po niyan, baka po ang makuha na lang po ng Pangulo mga 10% na lang po sa trust rating po mga tambay. At ang dating Pangulong Duterte sa mga 87% po yan. Kay Kamanong. At kay Vice President po, nasa mga 80% po yan mga tambay. Ganyan po ang ilibibigay na approval po ni Kamanong dyan. Mga kabayan, kahit limitado pa lang po ang galaw at syempre po ang budget ng Vice President, pero hindi po bababa sa 80% po ang dapat na trust rating po niyan mga kabayan. Kaya nga lang po, talagang wala naman po talagang makakagusto sa ginawa lahat. Lalo po sa serbisyo ng 3 taon mahigit ng administrasyon po ng binagoongang Pilipinas. Paano ka makakakuha nito ng tiwala at approval at trust rating sa mga Pilipino kung yung ginawa lamang ay puro po pamumulitika sa mga Duterte? Pamumulitika at issue ng 3 taong isang damukal na korupsyon sa ating bansa. Di ba? Pati po ang institusyon ng Senado at Kamara ay kasama po, involved po sa issue ng korupsyon. Ano ang nagawa mo sa bayan? Ano ang malalaking programa at proyekto na ipagmamalaki mo ng 3 taon? Di po ba wala? Ngayon, papasok na naman ang SONA. May SONA na naman. Ano naman ngayon ay pagmamalaki mo sa SONA? Pagpasok, sige nga. At gaano rin kalaki ang ipapakain sa mga mambabatas, sa mga guests sa SONA. Ilang milyon ang pagkain dyan mga kabayan. Kaya nga dito po mga tama, yan po ang talagang totoo, yan ang realidad. Talagang hindi po pinagkakatiwalaan na ng majority ng Pilipino ang administrasyon po ng tinatawag na may issue ng pulburon. Napakahirap po pagkatiwalaan yan, lalo-lalo kung may bisyo ka ng pulburon. Di umano. Di po ba? Saan ka nakakita na isang commander-in-chief takot na takot magpa-drug test? Sige nga. Isa ang commander-in-chief, takot ka magpa-drug test.
Ibig sabihin, no, may tinatago ka yata. Kaya mawawala tiwala sa iyo ng mga Pilipino, lalo-lalo na yung ginawa mong desisyon. Hirap na hirap ka na nga magpa-drug test. Tapos gumawa ka pa ng isang bagay na ikagagalit ng mga Pilipino. Galit na nga sa iyo mga Pilipino, majority ng mga Pilipino galit na sa iyo sa ginawa mo sa 3 taon na pamumulitika, issue ng isang damukal na korupsyon kasama pa ang kagintuan sa Central Bank. At meron ka pang usapin ang iyong tagong yaman ng iyong pamilya. Di ba? Putok na putok po yan sa Hong Kong. Yung money laundering ng pamilya Marcos. Di ba? 100 billion dollars at 350 tons of gold. Napakaraming issue. Tapos babanatan mo ngayon, kikidnapin. Yan ang lumalabas sa investigasyon ng Senado na kidnapping ang ginawa at hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas. Walang due process na nakuha ang dating Pangulong Duterte. Sige nga, bad shot ka na sa mga Pilipino sa iyong ginawa sa loob ng 3 taon. Dinugtungan mo pa, dinagdagan mo pa ng isang napakatindi na hindi mapapatawad ng mga Pilipino. Na isang dating Pangulong Duterte na di hamak mas magaling sa'yo, di hamak na napakagaling na Pangulo di laban sa'yo, ikumpara sa yung pagiging presidente, wala kang panama dito sa dating Pangulong Duterte, di hamak. Di po ba? Tapos yung pinakamagaling pa sa'yo, napakaganda ng ginawa sa bansa, lalo-lalo sa katahimikan at kapayapaan ng bansa. Siya pang pinatapon mo. Samantalang ikaw yung napakaraming problema na naging Pangulo ng Pilipinas. Di po ba? Di umano. May issue ka pa ng pulburon. Kauna-unahan yan. Sa kasaysayan ng ating bansa, kauna-unahan nagkaroon ng Pangulo na may issue ng pulburon. Di po ba? Kahit po, i-search nyo po ang history. Marami po tayong history ng Pangulo magnanakaw. Karamihan po ng history ng Pangulo natin puro magnanakaw. Pero ito, kasaysayan po ito. Kauna-unahang Pangulo na na-involve at may issue ng pulburon, history. At history rin po. Bakit ko nasabi? History din. Kauna-unahang Pangulo na takot magpa-drug test. Lalo sa hair follicle drug test. Di po ba? Nakita nyo po, bakit kaya nagkakaganito, mga katambay? Siyempre, yung pagiging greedy kasi nahandyan yan Hindi mo mawawala yan dahil sinabi na ng Vice President yan Nung makabalik kayo sa pwesto, yung tinatawag na Romualdez Marcos Araneta, ayaw nyo nang mawala sa inyo yan. Yung pagiging swapang, greedy, kagahaman. Di ba? Yung sinasabing nahandyan kasi yung bonus, pera, kapangyarihan at may bonus para pulburon ayon sa Vice President. Kaya dito po sa survey ng Pulse Asia, magugulat ka rin sa survey ng Pulse Asia. Bakit kaya kumakambyo ngayon ito? Ano kaya ang plano ng Pulse Asia, mga katambay? Nakita naman po natin ng mga survey niyan, puro sablay. Di po ba? Paano mo pagkakatiwalaan ng mga nakaraang survey niyan? Sige nga. Puro pumapabor dito sa mga may problema sa ating bansa na sinusuka na halos ng majority ng Pilipino. Wala silang puwersa sa Mindanao at sa Bisaya, biglang nanalo pa sila. Yung mga hindi mo inaasahan yun ang nanalo. Sige nga. Sa bagay, hindi naman kasi ang survey ang magpapanalo Sino po ba magpapanalo, mga kaubayan? Di po ba? Comelec, di umano. Kahit anong survey ang ibigay mo, kahit anong survey ang gawin mo, nasa Comelec pa rin ang kamay, di umano, ng kapalaran ng mga korap, di umano, mga mandarambong, mga greedy na politiko. Di po ba? Nasa kamay ng Comelec na may nagpapakumpas yata, mga kaubayan. Kaya dito po, pinatutunayan lang po Pinatutunayan lang na tayo ay tama. Tama po tayo Tama po ang ating pong mga pananaw sa buhay. Tama ang ating direksyon na tinatahak. Kung tayo ang masusunod. Dahil tayo ang gusto nating kapayapaan, makabangon ng ating bansa. Malinis ang problema ng bansa dahil naumpisa na yung paglilinis, lalo-lalo sa pulburon at sa makakaliwang grupo. Maganda yung direksyon na tinatahak sana natin Dahil
Kampanting-kampante tayo sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon. Talagang tayo, kinikilala na ating bansa na meron tayo strong leader, di ba? Meron tayong political will na isang presidente, makabayan, makabansa, at makapilipino. Bigla na lang naputol dahil maraming pangako na ibinigay sa atin na kesyo hihigitan pa ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte, yung kanyang napakagandang programa, paglaban sa pulburon, paglaban sa makakaliwa, paglaban sa korupsyon, at marami pang iba. Pero hindi po nangyari yan. Hanggang pangakot salita lang sila dahil gusto lang nila makabalik sa kapangyarihan. Nung makabalik na sila sa kapangyarihan, wala. Nagkabaliktad ang sitwasyon. Mukhang naging kaanib pa nila yata ang makakaliwa. Paano magugustuhan ng Pilipino yan? Sige nga. Sino po ba ang nangunguna para magsampa ng impeachment? Sino po ba? Karamihan po yung makakaliwa sa Vice President magsampa ng impeachment. Di po ba? Puro grupo na sumusuporta sa kaliwa. At sino rin po ang nagkaso sa ICC? Di po ba? Karamihan din grupo ng makakaliwa. Nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Na makasama mo, makahalubilo mo, makaalyado mo, makakaliwa at mapapasunod mo sila? Bakit nagkaganon yan? Bakit nagkaganito ang ating bansa? Mukhang kontrolado na tayo ng makakaliwang grupo. Mga oligarko, di umano. Bakit kaya? Dahil meron tayong presidenteng mahina, meron tayong presidenteng ganid, greedy, at merong issue ng pulburon, kaya nagkakaganito. Kaya ito po, kahit ano ang gawin ng pamahalaan, kahit pabanguhin ng media ang sitwasyon ng pamamahala ng binagawang Pilipinas, hindi na po mababago yan. Sa dami po ng ginawang kahinaan, kapalpakan, walang nagawa, walang matibay, walang direksyon. Walang direksyon ng bansa. Walang programang tinututukan direksyon. Lalo-lalo sa pangangailangan ng mga Pilipino. Di po ba? Kahirapan, kawalan ng trabaho. Pero nakatuto ka lang. Ayan, kaumpisa lang halos. Papasok na naman ang 20 Congress. Ano po ang pinagkakaabalahan ng mga senador at mga congressman? Impeachment. Nahandyan ang mga Pilipino, nahandyan tayo, naghihirap. Hirap na hirap tayo sa ating mga bayarin. Napakataas na mga bilihin. Kulang na kulang sa trabaho ng bansa, pero saan nakatutok? Mag-4 na taon na naman. Saan nakatutok? Impeachment. Solusyon sa bansa. Palibasa sila kilalaki ng kanilang pakinabang sa atin dahil sila kumukontrol ng pera natin. Kaya wala silang pakialam kahit tayo nahihirapan sa buhay. Basta sila, yung kanilang political ang inuuna nila. Yung kanilang pagiging ganid, swapang, na ayaw nang mawala sa kanila, di umano. Kaya dito po mga kabayan, talagang sasamalan talaga ang loob mo eh. Dahil nga napasukan tayo ng mambubudol, di umano. Binudol tayo ng binudol. Ganito po pala ang tunay nilang pagkatao at tunay nilang mga agenda sa ating bansa. Mga nagbabait-baitan lang pala, mga kabayan. Akala mo mga hindi makabasag ng pinggan. Mga walang kibo, pangisi-ngisi lang. Yung pala, kaya pala pangisi-ngisi di umano, malakas pala ang tama ng pulburon. Kaya dinadaan ka na lang yata sa ngisi. Mga kababayan, unbelievable. Dadaanin ka lang sa kibait-bait, napakabait. Pero yung nangyayari sa bansa, grabe, issue ng korupsyon, grabe, 3 taon. Baon pa tayo sa utang, binaon tayo sa utang. Ang daming issue, pamumulitika, ang daming paglabag sa batas na nakita ang mga Pilipino. Di po ba? Yung ginawa lang na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, napakaraming nilabag na proseso ng batas sa ating bansa. Naging hudas ka. Hinudas mo ang isang Pilipino. Naging taksil ka sa bayan, sa ating soberenya. Di po ba? Kaya dito, mataas pa nga yan yung binigay ng Pulse Asia. Mataas pa yan. Kung kay Kamanong yan, baka mga 10% to 20% na lang yan. Dahil yung 20%, yun yung mga sinasabing loyalista nila. Saka yung mga korap, kasama na ron di umano yung mga korap. Sa mga oligarko at yung grupo
ng makakaliwa, di umano. Yan. Baka doon mo na lang kunin lahat yung mga yan. Saka yung mga bayaran o yung mga binabayaran, nababayaran sa social media. Pero dito sa mga Duterte, organic ito. Organic ito. Organic ang mga Pilipino. Dahil yung mga Pilipino na nagtitiwala, majority ng Pilipino nagtitiwala sa mga Duterte, may mga utak. Ginagamit ang utak. Ang pinaiira nila, utak yung nagawa. Yung nagawa ng lingkod bayan, katulad ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President. Walang ganyang issue ang dating Pangulong Duterte na puro korupsyon. Dadaling ka lang sa puro korupsyon ng issue at pamumulitika sa dami ng ginawa ng dating Pangulong Duterte. Sige nga, hindi mo mabibilang at matatawaran sa iyong mga daliri. Kung sa dami. Di po ba? Yung paglinis na nga lang sa karagatan natin, di ba? Sino po nakikinabang? Sila. Yung mga nasa Luzon. Di po ba? Sa NCR, yung Manila Bay. Yung paglinis doon sa basurahan dyan sa Ilog Pasig na malapit sa Malacanang, sila nakikinabang yan. Yung Boracay, di po ba? Napakarami. Pati ating mga passport, lisensya, di ba? Humaba ang expiration. At napakarami pa. Mga tulay, di ba? Mga eskwelahan, karsada, isang damukal na pantalan, di po ba? Airport. Samantala ngayon, dadaanin ka lang saan? Sa media, pagpapabango. At dadaanin ka sa pangisi-ngisi. Lumolobo ang utang. Wala ka malang makitang better more na pinagmalaki. Mga kababayan, unbelievable. Kaya ito po, mga tabay, ito po hindi na mababago ito sa puso ng tao. Sa puso ng Pilipino, never mo nang mabura ang ginawang kabutihan at kagalingan ng isang dating Pangulong Duterte at ang pagtatrabaho po ng pamilya Duterte. Ang Vice President, lalo-lalo ng dating Pangulong Duterte na meron na pong napatunayan sa mga Pilipino at nirespeto at ginalang sa buong mundo. Ang Pangulong Marcos po ba? Karespeto po ba sa buong mundo yan? Kagalang-galang po ba yan? Sige nga. Ngayon lang po yan tinitingnan. Pero pagka hindi na po Pangulo yan, rirespetohin po ba yan ng buong mundo na merong issue ng pulburon at pagiging trader sa bayan? Sige nga. At rirespetohin po ba yan ng majority ng Pilipino? Sige nga. Baka ang rirespeto lang dyan, yung mga katulad nilang oligarko, di umano. At yung kagrupo yata nilang mga NPA, mga CPP, NPA, kagrupo na yata nila yan. At syempre yung mga politikong, mga korap na katulad yata nila. At yung mga bayaran na nakikinabang. Kaya lang, mga hudas din yan. Kaya mag-trader yan. Yan po ang sakit ng mga politiko sa atin. At yung mga nababayaran sa social media, karamihan po dyan, mga hudas po yan, balimbing. Kaya hindi rin po nakakasiguro si Pangulong Marcos na hindi siya isusukan yan. Lalo-lalo na ang bangka niya ipalubog na. Lumulubog na ang kanyang bangka pagka ganito po ang nangyayari po sa kanya. Yung hindi na Pangulo, tinatalo ka pa sa approval at trust rating. Pero mo yun, ipinakulong mo, ipinatapon mo sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Tinatalo ka pa sa survey, sa trust and approval rating. Nakakahiya ka. Ikaw ang Pangulo, nasa iyo lahat ang asset. Ikaw ang Commander-in-Chief. Tinatalo ka pa nung dati. Matambay, grabe, no? Ibig sabihin, wala na talagang katiwa-tiwala sa yung Pilipino, majority, pagka ganyan. Parang puppet ka na lang dyan. Di pa? Di umano. Puppet ka na lang. Kapit tuko ka na lang sa pananungkulan mo niyan. Di umano. Dahil nga sa kapangyarihan. Yan po mga tambay. Maraming salamat po. Sa nakagusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Maraming salamat po sa ating po mga subscribers at tagapanood. At shoutout din po at thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wales, Bubble 5697, Rosalina RK, Aara o Aara Team 88,
Rosalina, RK, Aera, Team 88. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Thank you po, shoutout po. Ingatan nawa po. At ganun din po, thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At yung panalangin at dasal po mga kababayan, wag po natin kalimutan na isama natin sa dasal at panalangin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan at makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Tayo rin po mga tambay, ingat-ingat din po, doble ingat po. Napakahirap na po ng sitwasyon mga kababayan. Nagbalikan na naman po sila lahat at napakahirap po ang ating pinagdadaanan kasama pa ang kahirapan. Ingat-ingat po mga tambay. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.